excluded po ako, ay 30 po tayo lahat. So, kumusta po ang inyong Sabat kahapon? Okay lang. Okay naman po. Okay. Okay lang po, Dok. Okay, si Danny Vicente, hindi ka pa po ba pumunta sa anong tawag dito sa MBC? 'Di ba sa Mindanao ka? Opo, sir. Kinatid ko lang anak ko, sir. Nagbaha na Kinatid daw ko lang doon. anak ko, sir. Pinasakay ko lang anak ko. Aris, meron po. Lagali ko nagkato sa MBC. Pinaghambal kami. Nasa ano po tayo? Kapatid, nasa Bohol po tayo. Hindi po tayo under sa SPUC. Kasi ang activities po ngayon sa MBC is under po ng SPUC. Kami po dito sa Bohol ay under po kami ng CPUC. Pero lahat naman po namin, kadalasan naman po namin dito ay taga Mindanao. Sakay ko. Katulad ko ay taga Mindanao po ako, Zamboanga. So under po kami ng SPUC. Pero nandito na po ako nakatira sa Bohol. Oo. Kumangkot mo ba? Di ba nagbiyahe ka pa MBC? Sir Danny? Sir Danny? Si Aris ni? Sir Gid, ha, sir, ha? Mga doktor. Tambos ang imong sir, ha? Okay, magsisimula na po tayo mga kapatid. Pwede po nating mahingian ng prayer, opening prayer po si kapatid na sino po dito? Sino pong volunteer? Po. Yes po. Kapatid na Dory. Sige po, manalangin po tayo. Manaming Diyos na banal at makapangyarihan sa lahat. Maraming pong salamat muli sa pagkakataong ito, Panginoon, na kami ay magtatalakay na naman sa amin pong panibagong klase under po sa kay Doc Aris. Aris dapat o God na kami po ay tatalakay para sa amin pong ang polymyxology, Panginoon, na even na kami po ay sanay na mag-mission na kami na sa sarili po namin, sa tulong po ninyo, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Ito kami na aming livelihood. Independent, Panginoon. Maraming pong salamat sa pagtutulong na ito sa amin. Nawa po, gabayan mo kami na yung banal na espiritu pong sa gayon. Kami po ay matuto ng lubusan at maging matagumpay na missionaries, Panginoon. Ito ang aming samad dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat kapatid na Dory. So dito po tayo mga kapatid sa ating pag-aaral. Nasa ano na po ba tayo? Nakita niyo po ba ang ating screen? Yes. Aris. Okay. So, yan ako lang muna ito. Kung masyadong maano itong okay, number 9. Okay, dito po tayo mga kapatid. Dito po tayo sa ating pag-aaral sa Sustainable Livelihood for self-supporting missionaries, Pauline Missiology Concept. Under po ito sa ating subject na Pauline Missiology, Principles and Approaches. So dito po nga, sabi po ni Mrs. White, woman should be trained to some business whereby she can gain a livelihood if necessary. Mga kapatid, maganda talaga na may livelihood po, no? Kung kaya ng isang nanay o kayong mga babae ay in-encourage po tayo ni Mrs. White na
kung pwede makapag-ano tayo ng livelihood kung kinakailangan. Dahil po sa panahon natin ngayon ay nasa closing time na po tayo. So ibig sabihin full blast na po tayo sa ating paglilingkod, lalo na po sa ating pagmimisyon, sa pagbigay pabalita sa mga tao sa ating nakapaligid sa atin kung saan man tayo nilagay ng Panginoon. Dahil kung wala po tayong livelihood, lalo na kung wala tayong salary, dahil lahat naman tayong kadalasan tayong mga self-supporting missionary, from the word self-supporting. So wala talaga tayong regular na stipend. Mayroon ngang stipend minsan mapuputol dahil depende din yan sa nag-sponsor sa mga layman or sa mga missionary pastors natin na hindi pa na sa ating mga conferences at sa ating mga missions. So papaano may mga vision po tayo na maglingkod at lalo na magbigay serbisyo publiko sa natin, kasi hindi kasi pwede na magdiretso tayo ng mag-Bible study. Kasi alam naman po natin yung mga tao sa ating paligid, lalo na hindi natin kapanalig, hindi natin kapanampalataya. So ibang isipin nila sa atin, hindi pa tayo nakapag-build ng relasyon sa kanila, nagbibigay na tayo agad ng Bible study. So ang nangyayari, hindi nagiging effective yung ministry natin. Di po ba mga kapatid? Magiging effective po ba yung ministry natin pag didiretso tayo sa mga taong hindi natin kakilala sa pagbibigay sa kanila ng Bible study? Hindi po daw. Hindi po effective. Yes. Maliban lang mga kapatid, kahit nga mga kapatid, kahit tayo ay pupunta doon sa mga tribo or sa lugar kung saan ay may mga tribo, katutubo na mga doon sa mga bulubunduking lugar, ay hindi sila kaagad sa atin maniniwala. Pagbibigay agad tayo doon ng anong tawag dito, pagba-Bible study sa kanila. Kundi may talaga tayo, may pang front anong tawag dito? Pang pagbigay sa kanila ng pang sustain? Yes, may ibibigay tayo sa kanila na pang pasiuna o sa Bisaya pa, na hindi yung Bible ibigay kaagad natin yung mga salita sa Biblia, kundi magbibigay tayo sa kanilang tulong. Kibali ang mangyayari, magiging effective yung ministry natin kung mag-unay nasa unahan yung natin serbisyo publiko. So pag magbigay tayo ng community outreach or services, kailangan yan ng pera. So paano kung tayo naman ay wala tayong source of income? Tapos ito ang nakikita natin na kailangan gawin natin dahil nakikita natin hindi effective yung pagbibigay agad Bible study, kundi magbibigay tayo ng suporta sa kanila or financial man or anumang mga bagay na makakatulong sa kanila. Katulad ng mga tsinelas, mga pagkain, bigas at ano pa man dyan, mga sabon o ano pa man dyan na kinakailangan nila sa pangaraw-araw. So magiging makapag-build tayo noon ng relasyon mga kapatid. Pero imposible yung mangyayari sa gaya nating mga self-supporting missionary pag wala tayong livelihood. Kaya nga in-encourage tayo ni Mrs. White na kahit yung mga babae, kung kinakailangan talaga ay magkakaroon ng mga livelihood. When we give to the poor, we should consider, am I encouraging prodigality? Am I helping or injuring them? No man who can earn his own livelihood has a right to depend on others. So itong mangyayari mga kapatid, so tuloy-tuloy ang magiging mission natin or ministry natin sa lugar kung saan man tayo ipapadala ng Panginoon. Hindi mapuputol dahil may nagsusustain sa ating pangangailangan sa ministry sa pamamagitan ng ating mga livelihood. Kagaya po sa mga early Christians, ano po mga livelihood nila? Si Apostol Pablo, no? Nagiging po siya, tent maker po siya, no?
Mababasa natin diyan sa Acts chapter 18 verse 3. At si Aquila naman, Aquila at si Priscilla, no? Mga tent maker din sila. Mababasa din natin sa same chapter ng Acts. Si Lydia of Thyatira, no? Isang successful na businesswoman sa kanilang lugar, no? At nagiging effective din siya na evangelist. Makapagbigay siya suporta agad-agad financially sa mga kapatiran dahil meron siyang source of income. So ang ministry, mga kapatid, mapupush mo talaga na hindi na nagre-rely pa sa mga anong tawag dito, sa mga kung may mga tulong mang darating, so mas maganda. Pero kung wala pang tulong na dumarating, hindi ka hindi ka ma-stagnant doon sa lugar na 'yon, mga kapatid. Katulad dito, binigyan kami ng katatapos lang po ng aming crusade, mega crusade. Si Pastor Golfan yung yung speaker namin for 10 nights. So magkano lang ba binigay sa amin sa ASI? Ang ASI ay nibigay sa amin ng worth of 250,000. No, kasali na po diyan para pang medical mission. Tapos ang CPUC nabigay ng 125,000 at may tulong din ang 125,000 ang conference namin dito sa Central Visayan Conference. So all in all, mga kapatid, ay umabot po siya ng 500,000. So pinaplanuhan namin dito sa distrito, paano yan, ang liit ng pera na yan kung dito diretso tayo sa pag-ministry, lalo na i-engage natin ang medical mission. So ang nangyari, kami dito, nag-ambag-ambag ang mga kapatiran dito, no? Lahat ng may mga livelihood, malaki man o maliit, mga kapatiran dito nagkakaisa, nag-ambag-ambag, mga kapatid. Ang nangyari, kapatid, ito. Ang 500,000 ay nagiging 1.5 million. So saan galing yung 1 million? Dito mismo sa distrito at doon sa mga piling distrito na nagbigay sa amin ng tulong pinansyal. So sa 1.5 million, kumuha kami doon ng 350,000 para sa medical mission. Nandoon na yung mga gamot na ibibigay free. So ang nangyari, mga kapatid, so ang daming na nabigyan ng free medication, no? At yung nakapag-check up sila na umabot po kami dito na naserbisyon namin ay 1,700 people. So ang dami niyan, kapatid. Ang mayor nga dito siya talaga, sabi niya, iba talaga kayo mga Adventist. Nung malaki talaga ang magagawa ninyo sa komunidad. Nung panahong yun, sa araw po yun ng linggo, nagagalit po ang pare dito sa parokya. Bakit daw ang mga Sabadista nag-medical mission sa araw ng linggo? Dahil yung mga parokyano niya ay hindi na nagsamba doon sa kanya. Nagagalit siya. So, ang pagkain, free yung pagkain, mga kapatid, no? So, 1,000, consistent kami, 1,000 plus yung attendees namin, non-Adventist, kasi naka-record yung mga non-Adventist talaga. Kasi may pinagawa kaming program, application, na registration application or program na makapag-stored ng maraming thousand ng mga pangalan. So 1,000 plus, regular po yan. Gabi-gabi yan pinapakain namin. Kaya nagsasaing kami, yung kitchen committee namin ay nagsasaing sila ng 5 hanggang 6 na sako na bigas. Pagkain pa, mga kapatid, kaya ang pagkain namin nasa 600 to 700,000 yung budget. So kung walang pera doon, kapatid, paano masustain yung ministry? Paano kung mga kapatiran walang mga source of income? Kaya ina-encourage tayo ni Mrs. White. At kahit paman si Apostle Paul po sa atin ay sabi niya dito, no? Sabi niya dito sa 1 Corinthians chapter 4 verse 12, we work for our living, working hard with our own hands. When we are reviled and verbally abused, we bless.
when we are persecuted, we take it patiently and endure. Sa 2 Thessalonians 3:8-10, nor did we eat anyone's bread without paying for it, but with labor and hardship we work night and day to pay our own way, so that we would not be a financial burden on any of you for our support. So yun ang ipinakita niya, kahit saan siya magpunta mga kapatid, hindi nagiging financial burden si Apostle Paul dahil may sarili siyang livelihood. So ito po ang objective natin sa subject na ito dito sa ating Pauline Missiology, principle and approaches, kung papaano nabuhay, papaano na-sustain ni Apostle Pablo yung ministry niya. At alam naman natin na si Apostle Pablo ay hindi siya aalis agad dyan sa lugar na yan kung mapuntahan niya. No? Aabot siya ng 1 taon, 2 taon, 3 taon mga kapatid bago siya alis dyan. Na sisiguraduhin niya sa pag-alis niya yung mga new converts dyan ay makatayo na sa kanilang sariling sa kanilang mga sarili. Kung iiwan mo agad, katulad kahapon, may nabautismuhan kami na 75. May mga naka-schedule din ngayong sunod na sa Sabado kasi by schedule kasi yung baptism. So yung first batch is 75. O, ilan lang bang anak ng Adventist doon? 10. Mga 10 siguro, hindi ka nakaabot ng 10. Ngayon, ang mga non-Adventist talaga ay nasa 65. Kasama na doon yung anong tawag dito, yung dealer ko, no? na nagpabaptize. Saan kami anong interaction namin? Sa pamamagitan ng livelihood ko na nagiging livelihood niya. So sa pamamagitan yun ang tulay kung bakit siya natawag mga kapatid. So ibig sabihin, yung livelihood natin hindi lamang makapagbigay sa atin ng anong tawag dito, ng financial freedom, makapagbigay din ng kalayaan sa mga taong makonek dito sa livelihood mo sa kalayaan mula sa pagkabilanggo sa maling doktrina. So nagpapasalamat siya kapatid. Ngayon, kung walang suporta talaga, yung mga missionary, may mga missionary pastors kami dito. Katulad ni Pastor Albert Araya, isang estudyante natin dito. No, yan ang aming church pastor namin dito sa Inabanga. So ngayon, anong nangyari? Pag iiwan agad, pagkatapos ng baptism, iiwan sila agad. Walang magno-nurture sa kanila. Ibigay doon sa iglesia yung nurturing. Mga kapatid, hindi maka-adjust agad yung new convert, mga kapatid, doon sa iglesia. Kasi iba yung pumupunta-punta doon sa kanilang bahay. So kailangan mong palawigin pa yung mga panahon ng pagstay ng mga missionaries. Ngayon, kung walang nakasuporta doon ng mga kapatid, alam naman natin na initiative po ng ating iglesia sa ating iglesia ang pag-nurture sa ating mga kapatiran, yung mga bago pang sa pananampalataya. So yun ang nangyayari mga kapatid. No, kailangan ng sustainable livelihood. Ito yung objective natin na lahat ng mga estudyante na dadaan dito sa ating subject na ito ay makapag-create ng sarili nilang livelihood. Kung may livelihood na sila, may karagdagang livelihood, additional livelihood mga kapatid, para mas lalong mapupush natin yung ministry natin. Amin po ba mga kapatid? Parang tulog na ata mga tao dito. Okay. Amen. Amen. Nakamute kami lahat. Dapat lang daw. Okay. So dito sa verse 9, not because we do not have a right to such support, but we provided our own financial support to offer ourselves as a model for you. So anong sinabi ni Apostol Pablo? Para magiging model natin mga kapatid. Kasi kung magre-rely lang tayo sa suporta, sa stipend, kung sakaling may stipend na ibibigay sa atin na mga missionary, gayon mga kapatid, pag maputol yun, hindi ka na rin mag-function dyan. Aalis ka, uuwi ka sa inyo. O saan ka man nakatira, uuwi ka. No?
talagang uuwi mga kapatid. Mag-retreat ka doon sa battlefield. Bakit? Wala ka ng bala. Hindi na puputok yung baril mo. Wala ka ng bala. Ubus na. No? So paano yan? Tatayo ka lang ba doon? At nakatunganga? Hindi ipagpatuloy yung gawain ng Panginoon? Kailangan mong uwi dahil may anak ka, may asawa ka. May pinag-aral ka. Ganito, ganyan. Na ngayon, pag naputol yun. No? So nagiging kawawa dito kapatid, yung mga Bible students natin. Yung mga new converts natin mga kapatid. No? So nagiging model natin si Apostle Paul at yung mga early Christians, mga new converted noon na may mga livelihood. Kasi advantage kasi kung may livelihood ka kapatid, lalo na ang livelihood mo ay madala mo kahit saan. O, katulad ni Apostle Pablo, may knowledge siya, may skills siya kung paano gagawa ng mga tent, no? Paano gagawa ng mga design ng mga tela, no? Marunong siya mag-manufacture ng ganitong klaseng makapal na pangtabon doon sa ginawang tent, gagawing tent. Madala niya ang kanyang skills mga kapatid. Madala niya hanggang sa kamatayan. At magagamit niya sa kanyang ministry. At ito ay nagiging isang halimbawa po na magiging successful tayo sa ating ministry. For even while we were with you, we used to give you this order. If anyone is not willing to work, then he is not to eat either. So ibig sabihin dito, hindi tayo o sa Bisaya pa magsalig. Kanunay nga magsalig, no? Kundi tayo, no? May inisyatibo po tayong gagawin mga kapatid. Hindi lang paalaasa lang tayo sa mga kapatiran. Naintindihan po ba natin mga kapatid? Opo, very clear, Doc. Opo, naintindihan. Opo, sir. Before he became a disciple of Christ, Paul had occupied a high position and was not dependent upon manual labor for support. No, but afterward, when he had used all his means in furthering the cause of Christ, he resorted at times to this trade to gain a livelihood. May maliit na daan. So yun ang nangyayari mga kapatid. No? Ganon ang nangyayari kay... I-mute ko lang muna ito mga kapatid. Paki-mute na lang po sa iba. Operator. Especially was this the case when he labored in places where his motives might have been misunderstood. Ganito din ang nangyayari. Na misunderstood din ng mga kapatiran doon. Ginawa lang tayong negosyo nito ni Apostol Pablo. No? Ginawa lang tayong negosyo nito kasi nagbibintas siya para siya dito para magiging malaking kita niya dahil sa atin pa lang kung bibili tayo lahat, talagang malaking income niya. No? Or else parang lang yung sideline lang yung ministry niya. Pero ang talagang puwapakay niya dito kung bakit siya pumunta dito para magnegosyo. Yan ang nangyayaring pag-uusap-usap noon mga kapatid, sa mga kapatiran, lalo na doon sa mga kapatiran na may hinala doon sa ginawa ni Apostol Pablo, pero hindi nila naintindihan na yun pala ay ginawa ng Panginoon na magiging magiging tulay sa kanyang magiging sustainable yung niya at yung continuous yung kanyang ministry sa kanyang gawain sa ganung lugar. Yung isa, stroke, mild stroke. Pero walang binata, walang kasawa. So tuloy po tayo mga kapatid. Paki-mute na lang po doon sa may nag-video okay. Parang may video okay ata. Ano yun? Mrs. White's statement on Apostle Paul livelihood. It is at Thessalonica was that we first read of Paul's working with his hands and supporting labor while preaching the word. Dahil naubos na yung perang dala-dala niya sa kanyang pagka-pariseo noon kasi
malaki naman po ang income niya doon sa pagiging anong tawag dito, official doon sa Jerusalem. So naubos na 'yon. So ang nangyari, no, ang nagresulta ito na naggawa siya ng sarili niyang livelihood. So hindi po 'yun masama. Ang problema lang ginawang masama doon sa mga kapatiran, sa mga ibang kapatiran. No? Thessalonica Paul met those who refused to work their hands. So may mga ano din na palaasa lang doon sa mga supporter at doon sa mga sponsor, no? Hindi na sila hindi pa effective doon sa kanilang, hindi pa mabunga doon sa kanilang ministry. Tapos umaasa lang talaga sa hindi kung putol-putol yung suporta, yung stipend ay hindi rin anong tawag dito, maganda ang kanilang pinakitang performance. So it was of this class that he afterward wrote, there are some which walk among you disorderly, working not at all, but are busybodies. Now them that are such we command and exhort by our Lord Jesus Christ, that this quietness they work and eat their own bread. While laboring in Thessalonica, Paul had been careful to set before such ones a right example. Now, even when we were with you, he wrote, this we commanded you, that any would not work, either should he eat. So ngayon, self-supporting missionary engaging livelihood. Paul was not only dependent upon the labor of his hands for support while at Thessalonica. Referring later to his experience in the city, he wrote to the Philippian believers in acknowledgement of the gifts he had received from them while they're saying, even in Thessalonica, yeah, sent once and again unto my necessity. So alam naman natin mga kapatid, talagang ang deployment po ni ang kanya pong lugar, ang kaniyang mission field ay talagang syudad, no? Pinadala talaga sa syudad si Apostle Paul. Yun talaga siya naka-master talaga mga kapatid. So lahat talaga doon, alam naman natin kung sa syudad tayo, lahat binibili. Tama po ba mga kapatid? Tama po ba? Yes po, yes. Kahit nga sa bukid, lahat binibili. Okay lang sa bukid, may nagbibigay ng gulay. Oo, pero hindi naman siguro, kahit ako mga kapatid, hindi ko sinanay ang sarili ko na kahit kaya ko pa mga kapatid, kahit nga may mga kapatid na magpaano sila, ganito, ganyan. Wag mo na lang, may ka na lang, anong tawag dito, may discount ka po, ganito. Wag po kapatid, kasi kailangan mo talaga, kailangan mo ng ganito. Kasi hindi ka na makabalik. Imbes yung makapenetrate ka pa sa ministry mo dyan, kahit sa kapatiran mo, hindi ka na makapag-penetrate dahil ang tingin niya sa iyo, anong tawag dito, parang lagi na lang nang humihingi. Kung hindi man humihingi, tumatanggap sa kung ano-ano man ang binibigay. Hindi naman masama ang pagtanggap sa binibigay mga kapatid, pero hindi po maganda na naging kasanayan mo na kahit kaya mong bayaran, hindi mo naapektahan na yung negosyo or livelihood ng ibang tao. So ang nangyari dito kay Apostol Pablo, talagang binayaran niya lahat, no? Kung may magbigay man, pero sa ganitong bagay mga kapatid, hindi niya ipinakita sa kapatiran na nagiging pabigat siya, lalo na doon sa mga hanapbuhay ng ibang tao. Pero mayroon talagang may mga kapatiran talagang naghahatid doon na yes. Meron talaga mga kapatid. Sila. Meron talaga kapatid. Yan, kailangan mo talagang tanggapin yan. Pero minsan kasi may mga serbisyo kasi katulad ng katulad ng mga, alam mo na, yung income niya, yung negosyo niya, pagbibinta lang ng biko, ng suman. Tapos pag nakita mo parang lang siya na anong tawag dito? Nagbigay siya dahil hindi sa kanyang kalooban, dahil nahihiya siya na hindi siya magbigay sa iyo. Ano bang tawag diyan?
Sa Tagalog, hindi ko masyadong ma-express sa Tagalog kasi. Pero kahit minsan nagbibigay, kung ayaw mo naman tanggapin, hindi mo naman pwedeng hindian dahil baka naman sumama ang loob noong binibigyan ka na nga, ayaw mo pang tanggapin. Yes, Kaya yes. tinatanggap na lang. Pero minsan kasi kapatid, araw-araw kayo nakikita, so man ang binibinta niya, araw-araw ka rin nagtatanggap. Kasi kung makita kayo, talagang magbibigay sa'yo hindi dahil na sa kanyang kalooban, kundi dahil nahihiya na siya sa presensya mo. Meron nga dito, yung talagang pagdating ng weekend, pumupunta doon yung elder sa bahay ng pastor at tinitingnan yung kanyang lalagyan ng bigas kung mayroon pang laman. Pastor, bakit hindi mo ito sinabi na wala na palang laman ito? Wala yung problema kapatid, wala yung problema dahil talagang niyan. Meron kasi na napilitan lang siya nagbigay kahit alam niya naman na kinikwenta niya na ito, pag ganito na to, tapos limited lang yung income niya, napilitan lang siyang magbigay. Hindi ganito kasi, alam mo naman yung strength ng kanyang livelihood, tapos tanggap ka pa ng tanggap dahil minsan kasi dahil sa presensya mo napilitan lang magbigay. No? So, minsan kasi ganito nagiging may sariling palayan, may sariling yung so walang problema 'yon. Pero katulad ng nagbibinta ng bibingka, araw-araw ka binibigyan ka. Alam mo naman yung income niya ganito ganyan, tapos naghihirap na siya, wala pang binta. So parang nagiging pabigat ka na rin. So ibig sabihin nagiging kahit hindi man niya sabihin, nahihiya lang siya sa iyo. Pero ang ibig sabihin doon ay ang income niya ay naapektuhan mga kapatid. So, punta tayo. Self-supporting missionary engaging livelihood. Ano po? No? When Paul first visited Corinth, he found himself among a people who were suspicious of the motives of strangers. So, ganito din ang iniisip sa mga tao doon. No? Doon sa Corinto, the Greeks on the sea coast were keen traders. So long that they trained themselves in sharp business practices, that they had come to believe the gain was godliness, and that to make money, whether by fair means or foul, was commendable. Paul was acquainted with their characteristics, and he would give them no occasion for saying that he preached the gospel in order to enrich himself. Meron kasing ganito, lalo na kung ang isang missionary may binibinta siya. No, may binibinta siya, may serbisyo siya na ganito yung livelihood niya. No? Minsan kasi itong iniisip ni Apostle Paul, sabi ang punto niya ay ayokong mag-isip ang mga tao na ginamit ko lang ang ministry na ito para makapag-gather ako or maka-income ako ng malaki. No? He might justly have claimed support from these Corinthian hearers, but this right he was willing to forego, lest his usefulness and success as a minister should be injured by the unjust suspicion that he was preaching the gospel for gain. He would seek to remove all occasions for misrepresentation, that the force of his message might not be lost. So self-supporting missionary engaging livelihood. Soon after his arrival at Corinth, Paul found a certain Jew named Aquila, born in Pontus, lately come from Italy with his wife Priscilla. These were of the same craft. So makapareho sila ng livelihood mga kapatid. With himself banished by the decree of Claudius. So dumating sila doon dahil din sa persecution. So nakita sila doon na Apostol Pablo, makapareho pa sila ng livelihood. So hindi yun inisip ni Apostol Pablo na kompetensya silang dalawa. No? Kundi nagtatrabaho sila hand in hand mga kapatid, which commanded all Jews to leave Rome. Kaya napunta sila doon. Aquila and Priscilla had come to Corinth, where they established a business as manufacturers of tents. So manufacturers sila mga kapatid, no? Tagagawa talaga sila ng mga tents. Paul made inquiry concerning them, and learning that they feared God and were seeking to avoid the contaminating influences with which they were surrounded,
He abode with him and wrote, and he reasoned in the synagogues every Sabbath and persuaded the Jews and Greeks. Base po yan sa Acts chapter 18 verse 2 to 4. So yun ang sinamahan ni Apostol Pablo, no? Si Priscilla at si Aquila, mga kapatid. No, dahil magkapareho sila ng ano. Later, Silas and Timothy joined Paul at Corinth. These brethren brought with them funds from the churches in Macedonia for the support of the work. So kahit nagtatrabaho si Apostol Pablo, may ano siya, may livelihood siya, may nagbigay din sa kanyang galing sa Macedonia, sa mga iglesia galing sa Macedonia. Is it bad to engage livelihood while doing a missionary work? Masama po ba, mga kapatid? Is it bad to engage livelihood while doing on a missionary work? Ano po ang inyong tugon dito? Yung mga pastor bawal magnegosyo. Hindi po. Bawal pa ba yun ngayon? Dati ganun eh. Bawal magtinda. Hello, Doc. Yes. Dun sa policy ng mga pastor na employed, naka-payroll, hindi sila pwede mag-involve sa business, pero pwede sila ipasok sa ASI para yung livelihood ay endorse sa ASI para mga members maturuan mag-negosyo. Okay. Sa kapanahonan natin ngayon, mga kapatid, noon kasi ang mga ministers ay walang sweldo. Ngayon, may ano na po tayo, base na po yan sa anong tawag dito, sa batas ng DOLE, na lahat ng mga na-employed at nagiging na isang company nagtatrabaho dyan ay may sweldo talaga. So sa may mga sweldo, ganito kasi ang mangyayari. No, sa Apostol Pablo, wala naman yung sweldo. May makarating man na suporta, pero suporta, not a salary. Iba kasi yung support, iba yung tinatawag na salary. Kahit wala yung taga-suporta or tinatawag na nagbibigay ng ano, may sweldo. Kasi obligado talagang may sweldo talaga ang mga pastor natin. Kaya hindi sila applicable sa livelihood, pero sa asawa nila pwede. At pwede naman din sila mag-engage ng livelihood para naman sa distrito or kahit saan pa man na i-address hindi sa personal kundi as organization, association ng mga kapatiran. Nakuha niyo po ba, mga kapatid? Doc. Yes. Yung kailangan sana na ihiwalay natin kung sino ang dapat na papasok dito sa pinag-uusapan natin na Pauline physiology na dapat magkaroon ng kanilang livelihood. Kasi ang mga pastor sa ngayon, sa totoo lang talaga, hirap na nga sila eh. Mantakin mo yung destino nila, mga 10 churches, ang isang distrito. Tapos, meron pa siyang business. Ano kang mangyayari kung gano'n? Kaya meron naman silang talagang... Ganito kasi kapatid, kung ikaw naman po ay pastor na nakadestino talaga na paid by our conference, hindi ka naman talaga kailangan na magnegosyo. Pwede ka naman gagawa, may kaalaman ka na maggawa ng produkto para maturuan mo ang mga kapatiran sa distrito. Kasi hindi lahat i-bracket yung kasi, mga kapatid, mga ministers ba o mga sino ba ang pinag-uusapan natin dito na kailangan pwedeng magnegosyo. Ganito, mga kapatid, ganito kapatid, pwede mo bang magsalita muna ako, kapatid? Sa pag-aaral natin dito, mga kapatid, kung ikaw naman po ay, ano naman po yan, common sense naman po yan, kapatid. Kung ikaw naman po ay pastor po ba tayo lahat dito na employed ng conference? Hindi. Pero hindi po bawal kung pastor ka na, employed sa conference, kung mapapasok ka dito
sa subject na ito, sa livelihood na ito, dahil hindi naman ito conflict sa iyong trabaho. Bakit po? Kasi pwede ka namang, hindi ka naman, ganito, gagawa ka ng livelihood for the sake sa ministry, not for the sake sa iyong sarili. Nakuha mo po ba, kapatid? Katulad ni Pastor, ni Pastor Nimrod. Maraming pastor tayo dito na employed sa conference. Bakit siya nag-formulate? Siya ang pinakaunang nag-formulate. Bakit? Dahil nakikita niya ang pangangailangan ng distrito. Kulang talaga ng pinansyal. Kaya nag-engage siya dito, nang-apital siya dito, nag-formulate siya doon sa kanyang personage para ibinta sa mga kapatiran, hindi for the sake na mag-income siya, kundi may generating income ang association nila doon sa distrito. Nakuha mo po ba, kapatid? So kahit pa-employed ka pa sa conference, kung nakakailangan mo naman ng isang iglesia mo doon na kulang talaga sa renovate sa kanilang gusali, sa kanilang church, maibigay ka ba na direkta na galing talaga sa iyong sarili na kailangan mo ng tulungan sila, may pera ka? Ngayon, pwede ka naman, marunong ka mag-formulate. Ngayon, mag-formulate ka ng produkto, gagawa ka ng produkto, ipabinta mo sa kakapatiran. Sige mga kapatid, magagawa ka ako ngayon ng produkto, ibinta nyo diyan, tapos ang income idiretso kaagad diyan sa sa gusali. Bawal po ba yan, kapatid? Siguro kung ikaw talaga, kasi natin dito, Dok, kagaya ni Apostol Pablo. Si Apostol Pablo, wala naman kasi siyang salary, so kailangan talaga siyang magkaroon. Na lang po, kapatid. Wag mo munang pangunahan ang ating ganito muna, kapatid. Kapatid na Sagmayaw. Hindi na darating ang Panginoon. Kailan darating ang Panginoon? Sagmayaw, kapatid na Sagmayaw. Kapatid na Sagmayaw. Silbi ng mga Kapatid na Sagmayaw. Wag mo munang yung sarili mo, kapatid. Hindi ko sinabi dito na ikaw ay employed pastor, hindi ka na magpahinga at hindi ka na pwedeng tutulong financially sa iyong distrito. Hindi ko sinabi dito na ikaw pastor na employed, kailangan mo magnegosyo. Sinabi ko dito, magkaroon ng livelihood, kung hindi naman para sa iyo, pwede kang makapag-livelihood alang-alang sa mga kapatiran. Conflict of interest po ba yan? Hindi. Kung gagawa ka sa hapon, sa pagkatapos ng gabi, sa gabi. Amen. Kung gagawa ka sa Sunday, hindi ka naman pwedeng may panahon ka naman sa rest day mo naman yan, Sunday. Ngayon, kailangan ng isang iglesia. Pwede ka naman mag-formulate. Tapos, kapatid, ibinta nyo doon kasi para to sa ministry. Nagbigay lang ako sa inyo ng kapital. Kinapitalan ko lang ito para maka-generate kayo ng income doon. Masama po ba yan, kapatid? Nakapag-apekto ba yan? Naka-apekto ba yan sa ministry? Sa kanyang pastoral ministry? Siguro nakaka-apekto, kapatid, kung mag-formulate siya sa araw ng Sabado hanggang sa Biyernes. Kahit sa araw pupunta siya, magbibinta-binta siya doon. Hindi. Binigyan mo lang, nagawa ka ng inisyatibo na bilang isang pastor sa iyong distrito para makapaglikom ng pera. Hindi ka naman ikaw ang magbinta. Pwede naman gawin mo kayo diyan sa iglesia may produkto sige ibinta niyo. Wala akong income diyan. Nagkapital lang ako sa ibalik niyo lang sa akin yung kapital. Ito yung kapital ko. Ang income diyan diretso yan sa inyo. Masama ba yan, kapatid? Nakakaapekto ba yan sa ministry mo bilang pastor? Yan po ang ginagawa ni Dr. De La Torre nung pastor namin. Ngayon, kapatid, itatanong ko kay kapatid na Sagmayaw. Kailan ka nakakita ng pastor ng buong salary niya binigay niya sa distrito? Wala. Wala, kapatid. Ngayon, kasi kulang pa ang sweldo niya doon sa Hindi naman ako dito nagsabi na kayong mga district pastors, kailangan niyo talaga manegosyo, mag-livelihood para ganito ganyan, kayo sa inyong sarili. Hindi. Kasi pwede ka namang hindi bawal dito kahit ikaw ay district pastor, pwede kang malaman mo itong formulation
para ikaw mismo makatulong ka. Example, kung hindi ka naman mag-livelihood dyan, ibigay mo ang kaalaman doon sa kapatiran mo. Masama ba yun? Siguro, hindi naman siguro masama, kapatid. Doc, ang title kasi nitong ano natin, Sustainable Livelihood, Self-Supporting for Missionaries. Kaya ang iniisip ko rin dito, ang sinasabi ko dito, Doc, ay yung mga pastor natin na sasabihin natin na magkakaroon pa sila ng business. Kapatid, hindi mo nakuha, kapatid, hindi mo nakuha ang punto. Hindi mo nakuha ang punto sa pag-aaral dito. Self-supporting nga eh. Ang punto ko dito, kapatid, kadalasan naman majority tayo dito, self-supporting missionary. Pero kung ikaw naman po ay tinatawag na employed missionary, hindi naman ito masama sa iyo, kapatid. Bigyan ka ng kaalaman para magkakaroon ka ng ideya papaano papasok sa isang livelihood na hindi ka kikita para makatulong sa ministry. Masama po ba yun para sa iyo, kapatid? Kailan ba nagiging masama ang pag-aaral patungkol sa pag-ano ng isang livelihood na para makasuporta sa iyong distrito? Kailan po ba yan nagiging masama, kapatid? Sige, mag-ano tayo? Mag-ano tayo? Okay, is it bad to engage livelihood while going on a missionary works? Pakibasa nga, kapatid na Honor Sagmayaw sa sinabi dito ni Mrs. White. Pakibasa. In every age, Satan has sought to impair the efforts of God's servants by introducing into the church a spirit of fanaticism. Okay, thus it was in Paul's day, and thus it was in later centuries during the time of Reformation. Wycliffe, Luther, and many others who blessed the world by their influence and their faith encountered the wiles by which the enemy seeks to lead into fanaticism, overzealous, unbalanced, and unsanctified minds. Misguided souls have taught that the attainment of true holiness carries the mind above all earthly thoughts and leads men to refrain wholly from labor. Others, taking extreme use of certain texts of Scripture, have taught that it is a sin to work, that Christians should take no thought concerning a temporal welfare of themselves or their families, but should devote their lives solely to spiritual things. The teaching and examples of Apostle Paul are the rebuke to such extreme views. Ngayon, sino po bang makapag-explain dito, mga kapatid? Kapatid na Alfred. Huwag daw tayo maging extreme sa pananaw, Doc. Katulad ba sa nangyari noon, si Apostol Pablo talagang ibang pag-iisip sa mga tao, ay nag-income na siya, may na-receive pa siyang suporta. Ang stipend nga natin dito, tinatawag nating salary kahit na sa mga missionary layman. Ang binigay ba natin sa kanila, kayang-kaya ba suporta sa kanilang family? Parang inangkin na natin ang kanilang oras at buhay na hindi na sila pwedeng mag-exert pa ng ibang livelihood basta ano sila doon. So ito ang problema kasi, mga kapatid. Wala dito, example of common livelihood. Services such as massage. Hindi po ba yan livelihood, kapatid? Alfred? Livelihood ko yan, Doc. Livelihood ko din yan. Okay. By product selling, commercial homemade, by formulating a products, it must be inclined in acceptable livelihood to Adventist belief. Ngayon, saan napabilang ang ili? Saan dito napabilang, mga kapatid? Ministry. The livelihood is the ministry or the ministry is the livelihood? Ministry is the livelihood.
Ministry is The livelihood is the ministry. the livelihood. Yun, the livelihood ministry. Number 1. Ha? Ano ba ministry ng LA? Bibinta ng libro. The Ha? livelihood is the ministry. Sa kanyang pagbibinta ng libro, hindi pa siya nakapag-income. Income. So sa pagbibinta niya ng libro, isa ba itong ministry? Ministry. Okay, so applicable siya sa dalawa. Applicable. Pwede. Vice versa. Yes. Okay. So the livelihood is the ministry or the ministry is the livelihood. Kasi ang ministry mo ay pagbibinta ng ano ng libro. Tapos sa pagbibinta mo doon may income ka. Ngayon para sa mga self-supporting missionary, saan dito napabilang? Yung LA dyan, Doc, ay self-supporting missionary talaga ang mga yan. At talagang yan ang ministry nila at yan ang livelihood nila. Pero So vice versa. ang sinasabi ko nga dito, Pastor, ay yung kaibahan ng talagang district pastor o kay church pastor na may sahod kaysa yung kasi kung yung mga church pastor natin, mga district pastor natin ay mga business pa, yun ang kino-question ko kung tama ba na magkakaroon sila pa ng livelihood o kaya self-supporting livelihood. Kasi sa dami nga ng church nila, tapos may doon pa sila kumukuha ng self-support, ay malamang na talaga na mas lalo pang hindi na nila maaabot yung mga kapatiran. Yan Depende. Po na ano ko, Doktor. Yung mga dapat sana na pastor natin, may sahod naman sila talaga na tinatanggap. Tapos sasabihin pa natin na kailangan pa nila yung self-supporting. Ay siguro, sa akin talagang pagtingin ay mahirapan talaga silang bigay ng tamang serbisyo sa nasasakupan nilang distrito. Okay. So ganito din kasi yan, kapatid. Depende po kasi yan kung bakit ka nag-create ng isang livelihood. Okay? So ganito. Lahat ba ng oras, maliban lang kung ang punto mo, kung isang district pastor ka, ang punto mo ay mag-livelihood ka para mag-boost pa sa income mo, yan masama yan. Talagang magpupokus ka na talaga. Hindi makukuha ang oras mo sa ministry, kapatid. Kasi ang mga pastors, meron din yan silang, may panahon yan sila na sa kanilang family. Hindi yan siya conflict. Ganito. Katulad nga, isang halimbawa nga, kapatid. Si Pastor Obejero. Si Pastor Obejero, nakita niya ang pangangailangan ng kanyang distrito. Nakita niya talaga, mga kapatid, siyempre siya ang ano doon. So sabi niya, nagpapasalamat talaga ako na nagkaroon. Obigay ni pa yung asawa niya, ha? Ito yung ano mo, kapatid. Obigay ni pang asawa niya, doktor ang asawa niya, obigay ni. Pero nag-engage siya dito sa livelihood na ito dahil hindi para sa kanyang sarili na mag-income siya. Kundi nag-create siya ng livelihood para makasuporta sa ministry. Kailan niya ginawa ang kanyang formulation? Sa panahon na free siya. Dahil ang mga pastors naman natin ay hindi naman yan 24 oras kasi base sa dole ay 8 hours lang talaga yan. Pero dahil ministry ito,
pwede siyang 24 oras magserbisyo. Pero hindi sa lahat ng oras na 24 oras siya nagserbisyo. Ngayon, kung nakikita niya, ginawa niya ang kanyang natutunan dito na livelihood para hindi siya kikita, kundi para makapaglikom ng pera sa distrito. Ngayon, exclusive lang po ba ito sa mga self-supporting missionary? Hindi pa ito pwede sa mga sa mga employed pastors? Pwede ito. Bakit? Hindi para magnegosyo sa kanilang sarili at gagawa sila sa panahon na sa kanilang duty, kundi gagawin lang nila sa panahon na hindi sila conflict doon sa kanilang oras sa kanilang ministry at para makapag-boss ng income sa distrito. So kung siguro kapatid na yes, mamaya na. Siguro kapatid na Sagmayaw, kung ang intention talaga, ang motibo ng isang district pastor na mag-livelihood siya para magbuboost pa doon sa income niya, ay talagang masama na yon. Pero depende na yan po sa motibo po ng puso, kapatid. Kapatid na Doc Laig. Pastor, may question po ako, Pastor. Good afternoon po. Si Doc Laig muna. Doc Laig muna, kapatid na Birhen. Sige po, sige po. Thank you po. Si Doc Laig. Sige, ikaw na lang po muna, kapatid na Birhel. Anong oras po ba? Time na po ba tayo? Good afternoon po, Pastor. Ay, lampas tayo sa oras. Yes. Maglit lang. Sige. Konti lang to. Pabor po ako, Doc. Pabor po ako sa dapat ang mga pastor natin ay magbigay halaga sa mga members. Bibigyan nila ng livelihood. Yes. Kasi habang tumatagal kasi parang panay na tulusit ang mga kapatiran natin at alam naman natin yung ibang standard ng kanilang pamumuhay. So kung tinitingnan natin, may time naman silang magtinis, magbasketball. Yan siguro dapat ang igagawa nila ng formula para mabigyan ng pansin yung mga kahilingan ng mga kapatiran natin at hindi sila magsasakripisyo sa pagbibigay ng para sa ministry. Yun okay, lang, para ako, pabor ako dyan. Okay, tama po kayo, Doc Laig. Ganito kasi ang intention. Depende kasi yan sa motibo sa kapatid. Dito sa pag-aaral natin, hindi natin ini-encourage na magnegosyo para pang sarili ang mga district pastor or employed pastor. Ang sa akin lang dito, mga kapatid, sa ating pag-aaral, ang objective po natin dito, kung hindi naman kailangan ang pera, hindi naman kailangan ng isang employed pastor, pero kailangan ng kapatiran. Katulad niya ng example ko nga, si Pastor Obihiro. Sir, hindi ito para sa akin, para ito sa distrito. At lalo na, may kapatid tayo dito na mahirap talaga, anong tawag dito? Luoy kaayo panginabuhian. Ibig sabihin, walang source of income talaga. So sa pamagitan nito, maka-income siya. Sino ang nag-formulate, kapatid, ng liniment na natutunan niya dito sa ating pag-aaral? Ang asawa niyang Ubigayni. No? Ang asawa niyang Ubigayni at sila mismong dalawa ang nag-formulate sa araw ng linggo na free time nila. So nakapikto ba? Wala. Nakakatulong ba? Nakakatulong. Kanino? Nakakatulong sa tao, sa kapatiran doon na walang trabaho, at nakakatulong sa distrito. Dahil sa bawat na dispose doon, parang uli kapital lang ba? Sa Bisaya pa uli kapital. No, return of investment lamang ang sa kanya. No? Yung anong kapital niya isauli lang tapos makaano na doon sa mga kapatid. 'Yun ang ano natin, kapatid na mga kapatid, na 'yun talaga ay ginawa para sa ministry. Pero kung mag-ano ka naman diyan, magtrabaho ka sa panahon ng mag-livelihood ka sa panahon ng anong tawag dito, sa panahon ng duty mo, apektado 'yon. Hindi pwede. Magnegosyo ka para mas lalaki pa yung income mo maliban pa doon sa salary mo. Ayan, hindi yan pwede. Pero kung mag-livelihood ka para makatulong sa mga hanapbuhay ng kapatiran,
at the same time makatulong, makapaglikom ng pera sa distrito, hindi yan problema, kapatid. Depende yan sa motibo. So kahit district pastor ka man, hindi tayo nag-encourage dito magnegosyo ka, mag-focus ka dito. No, hindi po. Wala po tayong sinabi dito na magnegosyo ka. Kaya hindi, makapag-create ka ng livelihood sa distrito para makatulong sa bawat isa sa mga kapatiran, at the same time boss po makapaglikom po ng pundo para sa nangangailangang iglesia. Sana po ay klaro na po sa inyo, mga kapatid, na hindi po tayo, ang objective natin dito ay hindi po tayo nagtuturo dito na i-encourage yung mga pastors employed natin na magsarili sila na magbubuhos pa sa kanilang income, kundi para makatulong po sa distrito, at the same time sa mga self-supporting missionaries makapag-sustain po sa mga ministries. Alam niyo po ba, kapatid, dito sa ano na ito, no? Itong livelihood na ito is nagiging ministry. Dahil bakit po? Dahil ang dealer ko po ay naging Adventista na ngayon, kaya pati yung asawa ay yung anak niya. At the same time yung kapatid na lalaki niya, buong pamilya ay backslider pala sa matagal na panahon, galing sa Mindanao. Ngayon bumalik na sa iglesia. Paano yun natunton? Paano yun na trace? Dahil sa ministry, dahil sa livelihood. So kailangan, mga kapatid, ay balanse po tayo lalo na sa pag-aaral na ito. May nagtanong? Yes po, Pastor. Good afternoon po. Hello, Prof. Hello, Doc. Yes. Yes. Saan na tayo ng oras? Sige po. Si Virgilio muna, Dr. Terry. Okay, go ahead, kapatid na Virgil. Good afternoon po, Pastor. Bali, yung tanong ko lang po, Pastor, halimbawa po, may mga pastors din kasi po na may inherited na mga negosyo. So, okay lang po ba para sa kanila ipatuloy yung negosyo, Doc? Tapos, paano yung income, Doc? Lahat ba doon sa income niya, sa inheritance niya, mapupunta ba sa ministry or part of it lang po? Ganito kapatid, wala na tayong pakialam doon kung lalo na, alam mo kasi kapatid, hindi lahat ng negosyo ay ikaw mismo ang magmaneuver or ikaw ang magmamanage. Pwede ka naman active ka doon sa ministry. Meron ka namang may mga professional naman ngayon na kung malaki ng negosyo mo, lalo na sinabi mo ay galing pa sa minana niya sa kaniyang tatay o sa kaniyang pamilya, hindi masama 'yon. Bakit masama 'yon? Bakit nagiging masama? Ang masama lang noon kung mas focus siya doon sa kaniyang negosyo, at the same time siya talaga ang nagmamanage sa kaniyang negosyo. 'Yon ang masama. Pero kung ipamanage naman sa ibang tao, may sinisulduhan siyang mga expert diyan sa negosyo, anong masama doon? Pwede sa asawa, Pastor. Yes, kung ang sa asawa niya naman ay wala namang hindi naman nagiging employed din sa ating conference, bakit hindi? As long as Pastor, no, as long as hindi nasasagasaan yung trabaho niya bilang pastor. Hindi. Katulad ni Apostol Pablo nakatanggap siya ng suporta sa mga kapatiran. At the same time, hindi naman siya nagiging conflict doon sa kanyang conflict of interest sa kanyang trabaho bilang isang ministro. Yes, Pastor. Kasi meron na kasing Pastor, na may narinig ako niyan sa kaibigan ko, yung father niya, pastor, parang nagkaroon ng promotion sa church nila ba kasi nagkaroon ng issue, parang ganun daw. Yung property naman is inherited. Tsaka hindi naman yung problema. Hindi naman yata problema. Sa tingin ko rin, Pastor, kasi binabalance ko yung napakinggan ko sa iyo, tsaka yung sa mga tanong ng iba na mga classmates ko, parang binabalance ko rin, Pastor, kung ano ba talaga yung tama, saan tayo magkakaroon ng where to draw the line, kung saan hindi yung sobra or hindi yung kulang din na parang ganun ba, Pastor? Yes. Para magkaroon din ng kaliwanagan sa iba. Okay, so hindi naman 'yun problema kapatid, kasi hindi naman 'yun nagiging yung negosyo niya na nag-exist sa panahon na pinupokus niya sa panahon na nagpastoral siya. Pero ang problema doon kung
nagawa siya ng livelihood or negosyong malaki, doon na siya nakapokus. Kahit pa hindi negosyo, kapatid, kahit pa sa pagtatanim, meron nga na kami doon sa Mindanao, district pastor namin noon, pero hindi pa ako Adventist noon. Ang nangyari, ang distrito ay nagpetisyon sa pastor. Bakit? Hindi siya negosyo, kundi nagtatanim lang siya ng grapes doon sa likod ng parsonage. Wala na siyang panahon sa pagbisita doon sa mga iglesia, lalo na doon sa may mga sakit na mga kapatiran. Ngayon, nakafocus na siya doon sa tanim niya na ubas o sa grapes. Ano nangyari? So napabayaan niya ang kanyang ministry. Mataba at maganda ang tubo ng kanyang tinatanim, pero hindi naman maganda ang tubo ng kanyang mga anong tawag dito? Mga karnero. So ang nangyari, pinitisyonan siya. So ngayon naalis siya doon sa distrito. Pero nagbago naman at bumalik at naging ordinary, na-ordain na rin. So yun din ang nangyayari. So balance lang, kapatid. Hindi naman tayo dito nagsasabi at nag-uutos na nag-encourage sa mga pastor natin ay kailangan. Sabi nga ni Mrs. White kanina, if necessary. Kailangan ng livelihood. Kasi necessary sa panahon natin ngayon, focus tayo sa tinatawag na malakihang mga gawain natin. Kailangan ng pera. Kung lagi tayo naghihingi, mga kapatid, hindi tayo nag-create ng inisyatibo na makapagdikom tayo ng pera. Lagi tayo naghihingi sa mga kapatiran, ay magbabackslide yan. Magiging totoo yung sinasabi sa iba na ang SDA ay simbahang dagkog amutan. Siguro, maintindihan siguro yan ng mga Tagalog. Ano daw? Simbahan ng malaking amutan. Amut sa SDA. Dahil laging nagtutulisit. Laging ang mga hindi na tulisit na tulis. Bakit? Ako lang bang pinagpala dito? Bakit balik dito yung mga solicitation leader? So yan ang mangyayari pag wala tayong inisyatibo. Wala tayong mga initiative. So mga pastors, pwede naman sila kung may maalam sila sa livelihood. So pwede silang makapag-create ng livelihood training sa kanilang distrito. No? Or di ba kaya walang kapital, bigyan ng kapital. So sila kung sila mismo ang mag-formulate para hindi pwede naman sa panahon na hindi sila pero hindi sila ang magbibinta. Ipabinta nila doon sa mga kapatiran kasi may misis naman sila. Hindi naman ma-ordain tayo ang mga pastors natin kung walang mga asawa. Totoo po ba yan? Totoo yan kasi yan naman talaga ang requirement na para maging mag-ordain tayo ng pastor. Kailangan may asawa. Yung asawa niya walang trabaho. So ang asawa niya hindi naman conflict of interest yan. Nakuha niyo po ba, mga kapatid? Pero kung employed ka na, hindi natin in-encourage dito na mag-engage ka talaga. Kailangan mo by hook o by hook, kailangan mo talaga na mag-engage ng ganitong livelihood para magbo-boost ang iyong income. Hindi po. Kundi kung nakita mo if necessary, kung nakikita mo po na kailangan talaga sa iyong distrito, then gawin mo para ang ministry ay hindi magiging stagnant. Para mapupush talaga ang ating ministry. Lalo na makapag-create tayo ng tinatawag na community interaction, no, mga outreach, no, pagbibigay ng tulong sa mga bigas, mga pa ba yan, mga gamot sa komunidad. Kung sino yung may sakit na ngayon kung wala kang pera, hihingi ka pa ng tulong. Kailan pa darating yung tulong? Lalo na ang buong distrito. Hindi lahat kasi ng distrito ay mayaman, yung mga kapatiran. Na paano kung nabilong ka sa distritong walang kapira-pira talagang mga kapatiran? Kasi nagre-rely lang doon sa fixed income nila sa bawat 15 and 30. Ngayon, may visionary kang klaseng pastor, visionary ka. May mga plano ka sa hinaharap na ganito, kailangan ganito ang ma-implement ito. Mga ministries na ganito, mga public service na ito. Paano yan? Ang distrito mo ay kulang sa income kasi walang mga livelihood. So ikaw mismo na ikaw pastor diyan, mag-create ka ng inisyatibo. So magiging tulong itong klaseng pag-aaral natin kasi tuturuan ka dito
tuturuan ka dito sa paggawa ng pag-formulate ng liniment, ng ointment, ng refreshing oil. So 3 produktong malalaman mo dito. No? Mapag-aralan mo dito. Bago ka sasabak sa formulation, tuturuan ka muna ng mga basic naturopathy, basic herbalism, no? Phytochemistry para alam mo at kung maggawa ka ng mga training sa iyong distrito, ay magiging epektibo yung tinuturo mo kasi marami silang makukuhang kaalaman. So wala na po bang tanong? Parang si Doc Terry may i-add on ata. Last na lang po ito, Ma'am Lloyd. Salamat po, Pastor. Salamat po. Okay, kapatid na Sagmayaw, okay po ba ang ano natin? Okay lang, okay lang. Okay, maraming salamat, Elder. Si Doc Terry, may add-on ka pa po ba, Doc Terry? Parang nag-out ata si Doc Terry. Wala dito. So, sana ay marami kayong may natutunan kayo dito sa ating pag-aaral, mga kapatid, at siguro hindi na pwedeng Doc Ray. Nandito po ba si Doc Ray? Nag-out ata wala ata si Doc Ray. Hello, Doc Ares. Yes, Dr. Ray, may ano ka po ba? May additional? Mayroon akong i-share. Yes. Sa Western Mindanao noon, yung Zamboanga Peninsula hindi pa hindi pa na separate. Yes, dati WMC kami, Western Mindanao Conference. Iisa tayo ng dati. Ang in charge sa livelihood noon si Pastor Pamonag, hindi Pastor Kabahog. Nagturo ng mga livelihood sa mga churches, paggawa ng sabon, iba pa, para makadagdag naman sa mga income sa mga brethren. Tama yung sinabi mo na para ito sa distrito, sa kalahatan, hindi lang pang personal. Makatulong ito talaga sa mga ministry natin, sa mga crusades, ganon. Thank you. Yan lang po. Katulad mo, Dr. Ray. So ang intention mo, ang motibo mo ay hindi ka mag-formulate para sa iyong sarili na magbubuhos pa sa income mo maliban doon sa nare-receive mo, di ba? So yes, mag-engage ka for the sake na matulungan ang ministry at the same time yung mga kapatiran na naghihirap sa hanap buhay. Yes. At hindi ka naman siguro mag-formulate sa panahon ng duty mo. At hindi ka naman siguro magbibenta ng tag-iisang buti sa bawat tao. Yan. Yung mga kapatiran natin ang tuturuan natin. Yes. Yan ang ibig kong sabihin. Pero masama po talaga na employed ka sa conference natin. Tapos mag-engage ka pa, magbinta-binta ka pa ng ganito ganyan. Wag na lang. Makikurs ka niyan ng o sa Bisaya pa matunglo ka. Matunglo. O matinunglo. Conflict of interest na. Yes, conflict of interest talaga yan. So kaya nga kailangan balanse tayo, mga kapatid. Hindi tayo extremist, hindi tayo legalist. Kailangan balanse tayo dito, kapatid. Kasi kung maano tayo diyan, kung ang pag-iisip natin sa ganyang klaseng pag-iisip ay imbes na ito ang gagamitin ng Panginoon na makatulong sa bawat ministry natin, sa mga kapatiran natin. So hindi na mapawalang saysay ang
So wala nang mga tanong at sa oras na po tayo sa 4:30. Pasensya na po talaga Ma'am Lloyd. Next ano pa po ba? May next subject pa po ba? 5. Sino pa ba yung papasok sa 4 to 5? Sige, Doc Aris. Pwede niyo na pong i-take over yung remaining 30 minutes. Okay pa po ba Doc Arnel? Doc Arnel. Hindi ba papasok si Pastor Aguilar? Ay, kinukontak ko po. Kanina kasi nagparamdam siya. Sabi niya, naka-ready siya. Parsing and prophecy, sabi niya. Pero ngayong hapon, may message siya. Sabi niya ay, kung makakasira ako sa schedule ngayon, kasusunod na ako. Kinukontak ko siya ngayon. Wala naman hindi siya naka-online. Pero just in case po na message mo na lang siya na next Sunday na lang siya. Opo. Si Ma'am Lois naman ngayon may sinumpong ng kanyang yung sa headache niya. Kasi kung ipagpatuloy na natin kasi kunti na lang ito para matatapos na itong subject na natin. So okay, ituloy na lang. Sige Doc Ray. Tapos pagkatapos ng ilang slide lang po ito. So patuloy na tayo mga kapatid. Mga kapatid, salamat po sa oras. Sandali Yes. Mga kapatid, pagka alas 5, pagkatapos ni Doc Ares, huwag po talaga kayong aalis para malaman nyo yung format ng ating thesis. Mga kapatid, kasi mas maganda yung nandyan kayo kasi pwede kayo magtanong. Pero kung mag-PPB kayo, hindi na kayo makapagtanong. Tama ba? Yes. Okay, so maliwanag yan. Sige, Doc Ares, tuloy mo na lang. Okay, thank you. Thank you, Doc Ray. So ito mga kapatid, the livelihood is the ministry or the ministry is the livelihood. So depende po yan sa ating depende po yan sa atin paano natin ito gawin mga kapatid. So dito sa ating subject na ito, meron tayong tinatawag na practicum. No, may practicum po tayo. May 6 weeks or 48 pieces program. Ang objective po natin dito is to develop the students' marketing skills. Ang projection po natin ay 8 pieces per week. So times 6 weeks is 48 pieces lang po. So makomply natin ito. Tapos sa bawat piece po natin, so lahat naman po ng graduating dito ay may practicum po. So imbis na mag-LE tayo, hindi naman po tayo kuan sa publishing. So nirarapat ng administration po natin na para po makakatulong din sa atin lalo na sa mga kapatiran, lalo na sa mga estudyante, ang gagawin po natin ito, mag-practicum po tayo. So ano po ito? So ito po ang ating practicum. So lahat po ng mga graduating students ay dumaan po dito mga kapatid at hindi po tayo makapag-graduate as long as hindi natin ito makomply. So ilan lang po ba ang natin? So kailangan lang po natin ng 7 ito yung sponsorship program natin. 7 platinum lamang ang ating gagawin. So kailangan nating mapa-sponsoran. So hindi kayo magbenta mga kapatid, ang sa inyo lang magpatulong na lang tayo sa mga kapatiran na may mga kaya. So siguro magpatulong kayo para makomply ninyo ang inyong 48 pieces. So equivalent po yan ng 7 platinum. So ito yung platinum natin. So dalawang bali 7 items ito. 3 liniment, 4 na powders. So times 7 po yan is 48. So makomply mo lang yan, makapasok ka na dito sa ating simulation. So ito po, ano po ang potential income sa students or tinatawag na SOI, yung tinatawag na student override income. So sa inyong pagpa-sponsor ay may 30 peso per piece po kayo. So ibig sabihin sa 48 pieces na pag-comply ninyo sa practicum ninyo ay may 1,440 po yan na
inyong matatanggap na anong tawag dito, na tinatawag na student override income. Ngayon, anong mga product natin? Ito yung Sibukaw. So alam naman natin yung yung Sibukaw, mga kapatid. Siguro may mga ano kayo diyan, may mga kahoy kayong Sibukaw diyan. So maganda po 'yan. Tested and proven po 'yan dahil matagal na po itong formula na ito. So ang maganda kasi ganito, pag ma-comply natin itong 48 pieces program, yung practicum natin, ay yung tatlong formula natin. Ngayon nagsisimula na tayo sa first formulation. Tapos by second week nitong August ay makakapag-umpisa na naman tayo sa second formulation sa ointment. So ipakita ko rin sa inyo maya konti, mga kapatid. So ito yung Sibukaw, maganda ito. Pwede itong gawing juice, pwede itong gawing sa mainit na tubig. So ito yung mga anong tawag dito, mga health benefits ng Sibukaw or yung sapan extract. So maganda po yan, mga kapatid. Iniinom po yan. Tulad ng alingatong din, meron din tayong alingatong, no? So katulad din yan sa klase ng Sibukaw, i-pla din yan, ititinta. So ititinta, and then meron tayong may matatanggap din na Panyawan liniment. So Panyawan massage body oil. So yan po sa ibali 7 items sa isang package. So ito po yung tinatawag natin na practicum. So kailangan nyo lang ng 48 pieces nito. So magkano yon? Magkano? So 987 lang po yan, mga kapatid. Yan, 987. So i-minus nyo 987. So kailangan nyo ng 48 pieces. So nasa 5,000 ata yan. Pero kung i-minus nyo dito sa 1,440, so hindi na yan naabot. So magiging maliit na po yan. Ngayon, dito, pagkatapos ng inyong practicum sa subject na ito, the student is entitled to be trained on liniment and ointment formulation training. The student will receive a certificate of recognition as liniment and ointment formulator. The student will receive certificate of appreciation for sales achievers. Student who participated in the program will automatically receive a flat A grade and Pauline Methodology principles and approaches. Kung mag-aaral po tayo sa ating mga theological school or institution katulad sa MBC, SPAC, INLAC o saan pa man yan, ay bago tayo mag-graduate, mga kapatid, meron tayong tinatawag na papasok tayo sa publishing sa publishing. So mag-i-LE tayo, 'di ba? Kung pagkatapos 2 months. 2 months. At least 2 months. Yes, 2 months. So dito sa atin, hindi na tayo mag-i-LE, kundi magpa-sponsor na lang po tayo ng itong mga natin. Itong mga anong tawag dito, natawag na suggested na mga item natin sa ating platform. Ngayon, patapos po nito, may free product formulations. Unang matutunan nyo dito, mga kapatid, ang formula sa paggawa ng liniment. So mga kapatid, dito lang po, mga kapatid, na ituturo natin sa inyo kung paano talaga gagawa ng commercial na liniment na hindi talaga siya Kung pupunta kayo sa IPI na nagbibenta ng efficacent oil, hindi ka pwedeng makapaghingi doon sa formula nila. Pupunta ka doon sa cashier, ma'am, pwede bang mahingi ko ang formula ng inyong liniment na efficacent oil extra strength? Sabihin siguro sa inyo, bilhin mo muna ang buong company bago ko ibigay sa inyo, sa inyo ang formula. Pero dito, kapatid, tuturuan kayo gagawa nito. So ang advantage nito, mga kapatid, kung may alam ka dito, so pwede kang magiging rebrander. So may kakilala kang mga negosyante, pwede mong ikaw ang tagagawa, sila
ang magre-rebrand sila sa iyong produkto. Kibali, white label ang mangyayari, walang label po, no? Na kayo lang ang formulator, sila yung taga-binta. O di kaya gagawa kayo ng produkto para ipabinta sa mga kapatiran, katulad ng may problema sila sa ganitong klaseng magpagawa sila ng kisame. O sige kapatid, magbigay ako sa inyo ng mga 3,000 bottles. So ibinta niyo, sa bawat isa niyan may 40 pesos, may 40 pesos po ang iglesia. So magkano na po? 40,000 times 3. So magkano? 120,000 automatic sa 3,000 bottles na ibibinta sa mga kapatiran. So automatic may income ang iglesia. Natutulungan natin ang iglesia. Example ang distrito, kailangan ng ganito ganyan. So total member involvement mga kapatid. Inisyatibo po yan. No? Ano pang matutunan nyo dito? Free po yan. Hindi po yan pagbabayaran ninyo. Yan po ang matatanggap natin sa bawat estudyante. Tuturuan po tayo sa paggawa ng produkto. Free po yan. So formulation number 2. So sikat na sikat ito sa Shopee o saan pa man, sa Facebook, itong Pain Relief Rub. Sino nakapagamit ito? Yes. Okay. Gagawa kayo niyan mga kapatid. Yan ang pangalawang formulation. Okay. Pangatlo, sinong nakapaggamit nito? Aking produkto ito. Okay. May produkto akong ganito. So ang tawag sa produkto ko is Traveler. Edenwell Traveler. So magagamit niya sa pagta-travel kung mag-travel ang mga tao. So gagawin kasi handy, papasok lang sa mga purse sa mga bag nilang maliliit. So yan ang mga matatanggap ninyong mga free formulation. No? Ibibigay sa inyo kung paano gagawa niyan mga kapatid. Actually, may formulation po ako, nasa 29 po mga kapatid, lahat. Iba't ibang klase, may mga ang pinakaano ko ay may probiotic na galing sa soya. Okay, may tonic, may decaffeinated coffee. So iba't ibang klaseng produkto mga kapatid, meron po tayo. So nasa 29 formulas po yan. So ibibigay ko po sa inyo ang tatlong formula para sa formula na iyan mga kapatid, sa inyong livelihood, marami pong mapagpilian at the same time, mag-i-income po talaga kayo nito mga kapatid. Tapos, sino pong gagawa ng inyong label? Tayo po ang gagawa sa inyong label. May free label design po tayo. Tulad nito, no? Dr. ito, Tambong Body Massage Oil. Itong Moringa Plus Body Massage Oil. So, tayo po ang magdi-design. Itong arrow, isang line dito na green, ay po yan. Hindi po yun kasali dyan. Na lang ating green. Tapos itong Nyawan. Finished product, Pastor Nimrod Obihiro, Isabela City, Basilan Province. So ito yung produkto niya. No, ito yung product, finished product ni Pastor Nimrod. So sinong nagbenta nito? Ang nagbenta nito ay yung kapatid doon na walang trabaho, walang source of income. Ngayon, nakatulong ba sa kanya? Nakatulong. Ngayon kay pastor, kay ang nag-formulate nito sa panahon sa linggo. Mag-asawa sila, ang asawa niya is Obigayni. Si doktora talaga yung kausap ko doon sa mag-a-assist ako kasi sa panahon ng formulation ninyo, talagang nag-a-assist ako, nag-video call ako sa inyo para maturuan talaga kayo paano yung mga step, yung mga ganito ganyan. Pero bago kayo sasabak sa formulation, pag-aaralan muna, may pag-aaral muna tayo sa herbalism, sa naturopathy, at sa mga sa phytochemistry. So yan po ang pag-aaralan natin bago tayo sasabak doon sa formulation, no? Kaya ito yung livelihood ngayon na nakakatulong sa distrito ni Pastor Nimrod Obihiro. So maraming salamat mga kapatid, at siguro may dagdag po si Doc Ray sa ating subject na ito. Doc Ray? Ang po dito, ang mga old students po dito, lalo na sa mga graduating students, ay
lahat po dito ay nakapag-comply na po sa 48 pieces practicum. Thank you, Doc Aris. Yes, thank you din kapatid Alfred. Doc Ray. Okay, thank you very much, Doc Aris. Para sa lahat na nandito at sa lahat na wala dito, siyempre, yung iba wala dito mag-watch na lang sila ng video. Ito po yung ating Pauline Missiology ay para sa inyo ito, no? Dahil dito tayong mga pumapasok ay kailangang matuto sa mga principles and approaches na sa pamamagitan nito tayo po ay makagawa ng gawain na we can sustain it, no? Hindi lang yung palagi tayong nakadepende sa ng mga kapatiran no? Tulad ng kung tayo naman ngayon ay layman, siyempre depende tayo sa mga amot, sa mga ambag ng mga kapatiran na kung minsan napuputol dahil kung konti na lang yung nag-aambag, konti na lang yung pumapasok, napuputol yung ating stipend. Pero dito, nakagawa ka na ng gawain, kumikita ka pa. For example, sa Doc Aris, sa Bohol, alam niyo ba mga kapatid na yung mga dealer niya ay nagkakaroon din ng Bible study, no? At maaring kalaunan sa pagba-Bible study ay maging Adventist din sila, no? Kasi opportunity na ito na maka-bridge tayo para sa evangelism. So hindi lang naman isa ang paraan para ma-reach ang tao. Katulad ng literature ministry, nakakahanap ng mga backsliders, nakakahanap ng mga bagong interest sa pamamagitan ng pagbibinta ng mga aklat. Ito din ay pareho lang, no? Ang magkaiba lang dito yung actual na product. Kasi sa LE, libro, sa atin naman ay para sa health, para sa kagandahan ng kalusugan. Like for example, itong Panyawan, no? Ito po tried and tested ko mga kapatid na pag nagkakaroon ako ng muscle pain, ay hahaplasan ko lang, massage ng konti. Tapos mga 2 hours, wala na. No? Wala na yung sakit, hindi yung Panyawan ang wala na. So, yun mga kapatid, no? Yung mga products natin dito ay tried and tested. Ibig sabihin, time has proven it to be effective, no? Iba-iba ang response ng katawan, kaya iba-iba din ang mga inumin, no? Okay, so ang second level nito, gagawa kayo ng sarili nyong formulation. Ay libre lang po yung turo. Samantalang pag sumabak na next year kasi is we will be training barangays So bawat attendee rather, no? Bawat attendee magbabayad sila ng 2,500 in order to get knowledge. No, for one product only, they will be paying 2,500 for the full training. Pero LIMS, pag sinabi nating LIMS, estudyante ng LIMS, libre po. No? All you have to do is just to follow the program. Thank you, Doc. Commission,
ang ating ma-receive doon sa mga platinum. Walang logi talaga, no? Dahil mapapa-sponsor ka lang eh, no? Pwede silang mag-sponsor ng platinum. Isang platinum is 777. Mayroong ano yan. So, ang required lang natin is 7 platinum. So, 7 times 777 equals 5,400 plus. Ang balik sa inyo, mas malaki. No? Ang balik sa inyo ay mababawi nyo yung puhunan ninyo at kikita pa kayo. No? Sponsorship lang, no? Ang gagawin yun. Si Doc Aris merong sponsorship letter. Pinirmahan ko na po yun. So, ang i-adjust na lang doon yung date ng inyong practicum, no? Para sa hindi pa nakapag-practicum. So, yun po mga kapatid. At kung mayroon pang idadagdag si Doc Aris, pwede niyang idagdag habang magpapasa pa ako ng link kay Dr. Delphine kasi hindi ko pa napasahan ng link. Doc Aris. Okay po. Maraming salamat, Doc Ray. Sa ganito kasi mga kapatid, imbis mag-solicit kayo sa mga kapatiran, so siguro may ano naman tayo, may sponsorship letter tayo. So kung sino yung para gusto pwede niyo naman pong i-staggered yung pautay-utay yung pag-comply ninyo. Kasi 48 pieces kasi 'yon. Equivalent po 'yun siya sa 7 platinums. Kibali kasi bawat platinum is 7 pieces. Pwede niyo ngayon muna ay anong tawag dito is 1 platinum, 7 pieces muna hanggang makarating kayo sa 48 pieces. So wag niyo na lang, example, magproblema kayo sa pera. Lahat naman ngayon ay nagproblema sa pera. Kaya nga kailangan tayo ng livelihood para makapag-sustain sa ating pangangailangan. So pwede niyong example, may ano kayo, may mga kapatid tayo na pwede niyong malapitan. Sa example, ang malapit niyong kaibigan na dentist, sabihin niyo, kapatid, pwede mo ba ako matulungan? Mag-sponsor ka sa akin ng ganito, isang platinum. So ang isang platinum lang po ay pwede ka bang mag-sponsor sa akin sa aking ano para ma-comply ko yung practicum ko? Magkano ba yan? Kasi kung sa solicitation, wala silang matatanggap. Pero dito sa ating sponsorship, sabihin niyo na lang na 900 kailangan ko lang ng 900 ano tawag dito? 987. Oh, 987. So, yun lang. Tapos pero pagkatapos niyan may corresponding item po yan na matatanggap mo. So, ibig sabihin nakakatulong siya sa iyo at hindi mo lang hiningi yung pera niya na 987, kundi nakapagbigay ka sa kanya ng mga produkto 7. So hanap ka lang ng 7 kaibigan or yung mga kapatiran na magpa-sponsor sa inyo. So mag-sponsor talaga yan dahil hindi naman yan umabot ng 1,000 at the same time meron din silang matatanggap na mga herbal products. So imbes na 987 ang ano nyo sa ating school treasurer, ang gagawin nyo 777 lamang ang inyong ipapadala kasi automatic kunin nyo na lang doon yung student override income ninyo para mayroon din kayong pang ano kasi malaki din yan kasi 1,440 ata yung 7 platinums. So kung aabot kayo ng 50,
Iwan ko lang kung meron pa siguro. Parang wala na ata, Doc Ray. Katulad kay yung katulad kay Doc Pedro Kamahalan. Wala na tayong wala promo. na. So, yun lang mga kapatid, magpatulong lang kayo sa inyong sa practicum. Tapos hindi naman hihingiin ninyo yung pera nila, may ibabalik naman kayo na kasi pwede naman natin ipa-direct doon pagpadala sa GNT yung nila, yung corresponding item doon sa in-sponsor nila sa inyo. So meron naman tayong sponsorship letter po. Sponsorship letter. Parang yan mga kapatid parang drop shipping. Ikaw yung nag-coordinate sa program, sponsorship, pwedeng i-ship ang product direct to your customer. So, yan po ang pwede nang hindi dumaan, pwede nang hindi ikaw ang mag-deliver. Pag meron ka ng sponsor, send mo lang kay Ma'am Manilyn yung pera, or sabihin mo lang sa sponsor mo, kasi siyempre baka ang kaibigan mo nasa Cebu no? Ma'am or sir or kaibigan, kumpare, no? Or pinsan, no? Padala mo na lang sa aming treasurer yung yung payment, then kunin ko yung exact address mo para ipadala direct sa iyo ang product. So hindi nadadaan kung for example nandan ka sa Mindanao, ang kaibigan mo ay nandito lang naman sa Manila, no? Di ang payment hindi nadadaan sa iyo, dadaan na kay diretso na kay Ma'am Manilyn. Tapos 987 minus 777 yung lang hindi ako marunong mag-compute pag walang calcio no? Yung sobra ipapadala na sa iyo. Okay, so yun ang iyong commission. No, yun ang yung kita mo. Tapos hindi na dadaan sa iyo yung Pero kung silingan mo lang, kapitbahay, pwede nang diretso din sa iyo yan, no? Ang product para ikaw na maghatid. Pero so, si kapatid na Rodel, kasi ang kanyang mga sponsor ay mga ex-general sa military. Meron pa ngang pinadalhan ko na connected nasa Malacanang. Mga bigatin yung mga sponsor niya na hindi yun mga hindi mga Adventist. Sinabihan niya lang na sponsoran mo ako ng isang platinum para ma-comply ko yung anong tawag dito, requirement ko sa sa Pauline Missiology subject. Sige, mo lang sa akin. Bigay siya sa akin ng tapos complete address, tapos diretso na padala doon sa kanyang mga Nakakatulong talaga mga kapatid kasi hindi kayo naghahingi. Example, kung kaya nyo naman, kung kayo lang susuluhin nyo, hindi na kayo kailangan pang maghanap pa ng mga sponsor. Kung kaya ninyo. Pero kung hindi nyo kaya ang practicum, pwede kayong lalapit sa mga kasamahan sa mga natin, sa mga kapatiran natin. Magpa-sponsor kayo sa pag-aaral natin dito. Ibali, hindi naman yan hingi-hingi dahil babalik naman automatic sa kanila yung corresponding na item sa kanilang kung magkano yung o ilang platinum yung nila in-sponsor sa inyo. Kibali kung 7 platinum, so 7 lang yan. Mga 7 kapatid lang yan. Pwede mo ba kung ma-sponsoran? 987 lang sa practicum namin ito. Pero hindi ko yan hihingiin. May ma-receive ka na item na mga herbal products katulad ng alingatong sibukaw at panyawan liniment. So habang hindi ka talaga nagsusulisit sa kanila. Ibali nagpa-sponsor ka lang sa iyong practicum. Pagkatapos mong ma-comply ang 7 platinums, then proceed ka na sa formulation. Proceed ka na sa formulations.
Sir Aris, yes. Magtanong po. Yes. Yung ano po, yung sa akin, di ba, pwede bang repeat practice po ako pag ano na ang pag-repeat practice na kasi ubos na sa akin eh. Makuha ulit sana ako ng set noon. Pwede, magpadala ka lang ulit ng ng 777 kung isang platinum, padala ka lang ng 777 kay kapatid na Manilin. Hindi, yung tawag to yung 5 set pa yon na wala pagka-repeat practice ba wala nang discount yon? Yun lang talaga kapatid kasi hindi naman tayo nag-ano dito kasi per platinum talaga tayo anong tawag dito. Platinum mga kapatid kasi kinumpute na rin natin yan pag isang piraso lang ang bilhin mo, logi ka sa shipping. Hindi, pagka po, sana yung tawag dito ay 10 liniment or 20 na liniment. 20 may ano tayo diyan, may ano tayo, ipapadala ko yung i-send natin sa inyo. Sige po, 20 liniment na yan, no? Pwede. Katulad sa'yo, Brad Osias, no? Sa'yo, kumpleto mo na, nakakumpleto ka na sa packages, no? Na 7 platinum. Yung sunod na purchase mo, mamimili ka na lang ng product, pero huwag konti-konti para medyo bumawi ka doon sa shipping. Opo, siguro, Panyawan. So, kalit 20 ganyan na kuhan. 50 pieces. Pwede yan. 20 na yellow, 20 na gray, ay 10 na green. 10 na yellow. Pero at least, ang maganda, hindi bababa sa 1,000 para ang purchase mo. Maganda nga pa 5,000. Para ang shipping ay hindi tumama. Mamahal kasi ang produkto pag malaki ang shipping. Opo, mga ganun, mga 5K. Mga 5K pwede na yan. Oo. Sige po, hintayin ko lang po yung kay Sir Aris na kwan para yun mga kapatid, sa mga natin dito, sa mga regular students natin dito, maliban doon sa mga graduating students. So lahat po ng mga graduating students po dito ay nakapag-comply na po kasi hindi po tayo makapag-proceed sa kung hindi tayo clear dito sa ating practicum. So yun lang po sa 48 pieces, equivalent of 7 platinum. So i-buy platinum yun na lang po kasi kung tingi-tingi kayo, magpa-sponsor kayo sa mga kapatid natin diyan, sabihin niyo, pwede mo ba akong ma-sponsoran ng 5 piraso? So parang logi kayo niyan sa problema kayo diyan sa pagpapadala sa mga kung 5 lang. So ibig sabihin i-buy platinum niyo na lang, ginanya na lang natin ang sistema para 7 tao lang ang hanapan ninyo ng tulong. Hindi naman yan hihingian ninyo ng pera na walang babalik sa kanila ng item. So ibibigay niyo naman yan kasi may corresponding item yun sila. So nakakatulong sila at the same time hindi kayo tawag dito na hingi kayo ng hingi. May mga tanong po ba dito sa lalo na sa mga regular students? Maliban doon sa mga graduating students kasi nakapag-comply naman yan, mga repeat orders na yan. Meron nga sa natin mga kapatid sa mga graduating students dito na nakapag-comply siya ng 50 ilan ba yun? 60 platinums? 60 platinums. 60 platinums. Kung hindi ako makakamali, si kapatid Doc, si Kamahalan. Nasa 60 platinum sa kanya dahil marami siyang kakilala Sinabihan niya, yung mga non-Adventist pa. Sabi niya, yung mga kakilala niya na gumagamit ng alingatong na dumating sa kanila ay yung ugat. Sabi niya, meron tayo, extract na ito, itimpla nyo na lang. Sige, ano ba yan? Mag-sponsor ka lang sa akin sa umabot ng 60 plus ata yun na sponsors. Ang daming tao. Dami Congrats. Maganda ang hanapin nyo lang hanapin nyo lang kasi nung panahon na yun ay may
anong tawag dito, may matatanggap na laptop. Hanggang ngayon hindi pa niya natanggap ang laptop kasi hindi pa nakapunta siya sa Manila. Kasi kung ipapadala, bibili ka na lang sa ano. So kunin niya na lang ang laptop pag graduation. Correct. May promo yun. Ayos. Nandiyan ang laptop nandiyan na kay Doc Ray, tapos ipapadala sa LBC, ay nako, ang laki ng bayad, mas parang 10% ata. Sa graduation na lang. Kunin na lang niya, pick upin na lang niya pag-graduate. So pick upin na lang niya sa sa graduation ngayong September. Ngayon nandiyan sana all. Sir, sana all ha. Sana all. Sana all may laptop. Sana all laptop ha. So, yan mga kapatid, ay nakakatulong yan. Nakakatulong yan sa bawat isa sa atin dahil makakaano yan sa natin, sa ating ministry kasi yung training pa lang. Alam mo ba kapatid, kung may formula kang 3 formula, meron nga isang estudyante na dito na una sa inyo mga kapatid dito sa LIMS. Offshoot pala. Ngayon, tinitreat ako na idemanda dahil hindi ko pa daw naibigay yung formula number 2 at number 3. Tapos, ang problema doon, kasi naman si Doc Ray, kaming dalawang ni Doc Ray at yung anak niya ay talagang naawa sa kanya dahil padala siya sa amin ng letter ng demolition sa bahay nila. So ang ginawa namin, na-approvean ng school na ang mangungutang si Doc Ray sa kanyang anak ng pera para pang abono doon sa kanyang practicum. Ngayon, dumating noon ang product niya, ang item niya na wala pa siyang perang pinalabas at may kulang pa siya. Ngayon nagdi-demand siya. Kasi pala, ganito pala ang ginawa niya. May contact person na pala siya na magagawa sila ng networking company. Kaya nga si kapatid na dito, isang ano lang dito, si Kuya Kabalulho. Nagpagawa siya ng dashboard para sa networking. At ngayon, atat na atat siya at inano niya ako, nagdidemand siya sa akin na ibigay ko na daw yung pangalawang formula at 3 formula. Pero hindi pa siya nakapag-comply. So ngayon, ako pang hinaharas niya. Ngayon, ganito kasi mga kapatid, pag meron talaga kayong formula niyan, meron nga sa Facebook yung anong tawag diyan, yung Moringa. Ginawang networking. Yung Moringa ngayon, nakita niyo ba sa Facebook mga kapatid? Bibili ka lang ng worth of 1,200 ata or 1,000, may 10 product, may 10 liniment ka na, bottles, tapos pag next bili mo may 60% o 40% discount ka na. Isang bilihan lang, member ka na agad. So siguro yun ang gagawin nila. Kasi ganito kasi mga kapatid, pag may formula kayo, swerte talaga kayo, turuan kayo ng commercial product talaga. Kasi commercial formula talaga yung ibibigay ko sa inyo. Ngayon, swerte talaga kayo kung makapagkaroon kayo ng 3 kaalaman ng formula dahil pwede kayo makapag-create ng ganyang system. Huwag lang kayong mang-scam. Kasi kung may formula kayo na marunong kayo gumawa ng mga produkto, marami talaga pwede kayong makapaggawa ng mag-rebrand kayo. No? May mag-rebrand sa iyo, maglagay ka ng bracket o sige, ito yung price ko sa liniment ko pag makaabot ka ng 5,000 bottles. At kung 2,500 bottles, ito rin ang bracket price nitong 2,500. Doc, nandiyan na si Doc Delphin. Sige po. Kami, Delphin. Dagdagan na lang natin sa sunod. Sige po. Maraming salamat po mga kapatid. Okay.